Ang mga pinakamarahas, mala-impyerno at hindi makatao. Halina't ating isa-isahin sa videong ito ang 10 pinakadelikadong kulungan sa buong mundo. Number 10. Black Dolphin Prison, Russia. Ang mga Russian prisons ay may tuturing na bangungot para sa kahit na sinong bilanggo at ang high security na Black Dolphin Prison ay ang pinaka-perpektong halimbawa dito. Matatagpuan sa Kazakhstan border ang Black Dolphin Prison na isa sa pinakamatandang kulungan sa Russia. Sobrang higpit nito na ang tanging paraan upang makatakas ay kamatayan lang. Oo, ito ay literal dahil sa tanging mga inmates lang na may habang buhay na sentensya ang pinapadala sa Black Dolphin. Katunayan, mayroon itong 700 inmates na may pinagsama-samang murder counts na 3,500. Kumbaga, di bababa ng 5 biktima katumbas ng isang inmate. Pero teka, hindi lang mamamatay tao ang makikita sa kulungang ito. Mula sa mga pinakadelikadong terorista, pedophiles at maging mga cannibals ay present dito. 2 inmates ang pinagkakasya sa isang selda na may 50 square foot ang laki at secured ng 3 sets of steel door. Ang mga seldang ito ay under 24-hour surveillance at ang mga gwardya ay nagro-ronda bawat 15 minuto. Ang mga prisoners ay hindi basta-bastang pinapalabas sa kanilang mga selda at kung sila ay lalabas man, nilalagyan sila ng blindfold at pinapalakad habang nakabaluktot. Sa paraang ito, hindi nila mapapakiramdaman ang paligid. Wala itong prison yard at cafeteria. Sa halip, sa pilitan silang pinapakain ng tayong sabaw at tinapay lang sa loob ng kanilang maruming selda. Number 9. Aldi Ciudad Barrios, El Salvador. Kulungan na may tuturing na impyerno. Ipinakikilala ko sa inyo ang Aldi Ciudad, ang pinakamapanganib na kulungan sa El Salvador. Ang dahilan kung bakit ito delikado ay dahil sa tahanan ito ng 2 sa pinaka-notorious gangs sa buong mundo, ang MS-13 at ang Barrio 18 gang. Kamatayan ang kadalasang sinasabit ng mga inmates na hindi gang members. Kaya naman mula 2004 hanggang 2015, tanging mga gang members lang ang pinapadala dito. Ganun pa man, hindi sapat ang pagiging gang member upang masiguro ang kaligtasan. Dahil ang mismong living condition sa kulungang ito ay napakasama. Sobrang overcrowded na maging ang mga simpleng bagay tulad ng pagkain o kahit lugar na mahihigaan lang ay maaaring mauwi sa pakikipagpatayan. Napakaseryoso ng lawlessness at karahasan sa kulungang ito sa puntong maging ang mga prison guards ay takot na pumasok dito. Ang resulta, buong prison system ay pinapamahalaan ng mga gang members. Number 8. Pitak Island Prison, Russia. Kilala ito sa tawag na The Alcatraz of Russia, ang kulungang naka-isolate sa kalagitnaan ng Novozero Lake. Ang maliit na island prison na ito ay tahanan ng 193 dangerous prisoners. Ang bawat isa sa kanila ay kinukulong sa maliliit na 2-man cell sa loob ng halos 23 hours a day at ang tanging isang oras na maaari silang lumabas ay sa loob pa ng isang maliliit na cage. Ganun pa man, kung bakit mas malala ang kulungang ito kaysa sa Black Dolphin Prison ay dahil sa kakulangan nito ng basic sanitation facilities. Walang proper toilets at walang proper bathrooms. Kinakailangan nilang magbawas ng dumi gamit ang isang steel bucket at natutulog sa isang manipis na kama. Tuwing winter, ang isla ay pinalilibutan ng napakalamig at nagyayelong tubig na siyang nagko-contribute sa pag-deteriorate ng mga prisoners at maging psychologically devastated. Number 7. Bangkwang Prison, Bangkok, Thailand. Ang Bangkwang Prison ay isa sa mga worst prison sa buong mundo. Bakit? Karamihan sa mga inmates dito ay dating mga turista sa bansa. Dahil sa pagka-overcrowded ng prison facility, ang mga nakulong na turista ay hinahalo kasama ang mga prisoners na nasa death row. Ang bansa ay mayroong mga strict moral codes and regulation. Yung tipong kahit maliliit na bagay tulad ng pagbasa ng maling libro, hindi sinasadyang insult sa royal family, o kahit sa simpleng pagkain ng sandwich sa public ay maring maging ticket mo papuntang Bangkwang Prison. Napakalupit pa naman ang buhay sa loob ng kulungang ito. Sa unang 3 buwan ng kanilang sentensya, ang mga inmates ay nilalagyan ng iron chains. Ang pagkaing sineserve ay gawa sa nabubulok na karne at kadalasang inuuod na. Kahit ang pag-inom ng tubig ay pahirapan rin sa kulungang ito. But wait, kung inaakala mong makakaiwas ka sa pagkakulong sa pamamagitan ng pagiging good citizen, ay nagkakamali ka. Kamakailan lang, isang turistang Briton ang inatake ng isang Thai gang na nagresulta pa sa pagkabulag ng isa niyang mata. And guess what? Ikinulong pa rin siya sa Bangkwang dahil sa kanyang paglaban. Number 6. Gitarama Central Prison, Rwanda. Overcrowding ang pinaka-thing in common sa halos lahat ng kulungan sa ating listahan. Pero wala na sigurong mas lalala pa sa sitwasyon ng Gitarama Central Prison sa Rwanda. Ang kulungan na dinisenyo para lang sa kapasidad na 1,300 inmates, mahigit 8,000 prisoners ang nagsisiksikan sa ngayon.
In most cases, ang makahanap ng maliit na lugar upang mahigaan ay may tuturing na jackpot para sa kanila. Karamihan sa mga inmates ay napipilitang tumayo magdamag kung di makakapag-negotiate sa mga nakakuha ng porsyon ng lupa. Ang lupang pinag-aagawan ay kadalasang tambak lang at may mga dumi pa ng tao. Hindi na nakapagtatakang nagsasanhi ito ng mga mas komplikadong problema. Maraming mga prisoners ang namamatay dahil sa suffocation at iba't ibang klaseng sakit. Pero ang mas malala, may mga kaso na ang mga preso ay pinagpepestahang kainin ang kapwa preso dahil na rin sa matinding gutom. Number 5. Kamiti Maximum Security Prison, Kenya. Ginawa ito noong 1954 ng kanilang mga British colonizer upang paglagyan ng mga offenders sa kasagsagan ng state of emergency. Kilala rin bilang tahanan ng worst of the worst ang kulungan na ang estilo ay mala old-style colonial system. Gaya ng iba, overcrowded rin na may halos 3,000 inmates kumpara sa original capacity ng 1,200. Dahil sa overpopulation, mabilis kumalat at namuga ng iba't ibang viral disease katulad ng HIV at AIDS, syphilis, tuberculosis at iba pa. Ang malala pa sa kulungang ito ay ang walang hapas na korupsyon na siyang nagpapabulok sa prison system. Kamakailan lang nadiskubre ang talamak na telephone fraud ring sa loob mismo ng maximum security prison. Nagmistulang call center ang kulungan kung saan nagagawa ng mga bilanggo na makapang-scam target ang mga inosenteng mamamayan sa labas ng kulungan. Mariin naman itong pinabulaanan ng Kenya Prison Service at sinabing fabricated lang ang lahat ng videong kumakalat tungkol dito. Number 4. Gildani Prison, Georgia. Traumatic at marahas. Yan ang nakakatakot na ligasiya ng Gildani Prison sa Georgia. Noong 2012, isang video ang inilabas ng 35-year-old former prison guard na naging whistleblower. Pinapakita dito ang kahindik-hindik na pinagdadaanan ng mga inmates sa kamay ng mga sadistang prison guard sa loob ng ilang dekada na. Gabi-gabi, kumukuha ng random inmates ang mga gwardya kung saan pinapasukan nila ng broom handle ang masilang bahagi nito sa likuran. Madalas rin silang nilulunod, literal na binabalian ng buto kahit walang dahilan, at pinapaso ang kanilang mga katawan. Ayon sa isang former inmate, di niya malimutan ng lubos siyang pinahirapan sa pamamagitan ng pagtuklap ng kanyang mga kuko, basag pati kanyang bungo, ribs at ilong. Sa ngayon, ayon sa iba, ay nagbago na umano ang sistema sa nasabing kulungan at wala nang pagpapahirap na ginagawa. Ang tanong, totoo kaya? Number 3. Mendoza Prison, Argentina. Ang top 90 pinakamapanganib na convict sa buong Argentina ay nakapiit sa Pavilion 5 ng Mendoza Prison. Ang bahaging ito ng kulungan ay napakadelikado sa puntong wala ni isang prison guard ang may lakas ng loob na tumapak dito. Sa kabuuhan ng kulungan, mayroong 1,600 inmates na nagkakasya sa dapat ay mayroon lang 600 capacity na pasilidad. Ngunit hindi lang yan. Sa kulungang ito ay walang palikuran. Napipilitan silang magbawas ng dumi gamit ang isang plastic bag at umiihi naman sa mga bote. Literal na mga basura at dumi ng tao ang makikita sa tubig na dumadaloy sa kanal at koridor ng kulungang ito. Ang pagkaing sineserve ay tila putik at kung wala kang matigas na sikmura ay paniguradong gutom ang iyong ikakapahamak. Number 2. Diyarbakir Prison, Turkey. Noong 1980s at 90s, ang Diyarbakir Prison ay itinuring na the worst prison in the world. Libo-libong Kurdish men and women ang dumanas ng katakot-takot na pagpapahirap sa kulungang ito. Pero sa kasalukuyan ay tila walang nagbago. Sa halip ay masasabing mas lalo pang lumala ang sitwasyon sa nasabing piitan. Ang pagpapahirap na dinaranas ng mga preso ay hindi lang pisikal kundi pati psikolohikal. Mula sa pambubugbog, sa pilitang pagpapakain ng dumi at pagkokuryente sa maselang bahagi ng inmates. Pagdating sa psikolohikal na pagpapahirap, ang parehong preso ay sa pilitang pinapasaludo sa aso ng prison director, ginagawa ng random mock execution, pinapaligo sa maruming sewers at marami pang iba. Upang ipakita ang pagiging desperado sa kanilang kalagayan, kamakailan lang, 4 na inmates ang tinapos ang kani-kanilang buhay sa pamamagitan ng pagsunog sa kanilang katawan. Sumunod ang isa pa na sinunog ang kanyang selda bago ibinitay ang sarili. Number 1. Camp 22, North Korea. Ang Camp 22 ay hindi lang nag-iisang prison facility. Isa itong serye ng identity prison camps na mayroong higit 200,000 prisoners na karamihan ay mga hindi sang-ayon sa kanilang gobyerno. Ayon sa mga survivors at pinalad na makatakas sa nasabing kulungan, starvation o pagkagutom ay isa lang sa napakaraming pahirap na kailangan nilang harapin. Upang maiwasang mamatay dahil sa malnutrisyon, napilitan ang mga inmates na isali ang mga daga at insekto sa kanilang diet. Oo, sobrang naging essential nga ng mga daga sa kanila sa puntong halos maubos na ang mga ito doon.
Humigit kumulang 20 to 25% ng prison population ang namamatay taon-taon. Kung di man sila mapuruhan sa malnutrisyon, dadanasin naman nila ang kahindik-hindik na kalupitan ng mga prison guards. Ang mga batang babaeng pinapanganak sa prison camp ay madalas pinapakain sa mga guard dogs upang ang mga ito ay maging mas mabangis. Kung magtangka man silang tumakas, lahat ng kanyang pamilya, kabilang yung mga walang alam sa tangkang pagtakas, ay sasailalim sa matinding pagpapahirap. Ang pagbubuntis ay mahigpit na pinagbabawal din. Ang mga mahuhuling nagdadalang tao ay madalas tinatali sa puno. Lalaslasin palabas ang fetus sa kanyang tiyan at saka tatapusin ang kanyang buhay. Sa loob ng Camp 22, kamatayan na siguro ang pinakamagandang mangyari sa iyo sapagkat ang mabuhay dito ay nangangahulugang walang hanggang pagdurusa.